Ay. Tara, let's mga bagets. Let's go. Tara mga kaway like this, samahan nyo ako sa bago nating adventure. Yung unang last upload natin, gabi yung bumiyahe tayo. Yung pinakauna pa ay highway lang yung dinadaanan natin. Ngayon, araw siya pero mag-trail tayo. Kasama natin ang ating bossing. Ito. Tingnan, panoorin nyo yung mga trail namin guys. Mga kaway like this. Ito yung daan. Maraming daan dyan papuntang Doha. Galing nga pala tayo sa Inland Sea. Sa border ng Saudi Arabia at saka Qatar. Ano bang pinupunta natin doon? Panoorin nyo guys. Mga kaway like this. Sa dulo nito makikita nyo kung bakit tayo pumupunta doon. Talagang the best. Marirelax ka talaga. Etong dinadaanan naman ngayon, papalik ng Doha, medyo malubak. Pag may damo-damo, napakalubak ng daan. Parang umaalon. Makikita mo yan, parang nagwe-wave yung sasakyan. Ganun ka lubak yung daanan. Pero pag doon ka sa walang mga damo-damo, plain lang doon. Talagang smooth lang yung biyahe mo. Pero syempre, dito tayo pumesto sa medyo malapit sa damo-damuhan. Kaya ito yung daan natin. You know, tingnan mo. May mga fox dyan. Mga desert fox. Tsaka mga daga. Yun know, musog-usog yung camera ko eh. Sa sobrang lubak. Hirapan habulin yung mga professional na kasamang kong off-roaders. Talagang mabibilis sila. Tayo sunod-sunod lang. Tingnan mo yung sakyan, di ba? Malon-alon. Tayo rin. Yung musog yung camera ko. Oh my goodness yun, no? Nakatutok na sa damuhan yung sasakyan. Camera ko. At sobrang lubak. Kaya yung mga pag mabilis takbo mo, yung mga gamit mo sa likod, magliliparan yan. Kaya pag dumaan ka dun sa lubak, dahan-dahan lang. Na tamang hindi ka ma-stuck, mabalahaw. Diretso lang. Siyempre, may mga ipapakita tayo dyang mga drop sa bangin. Talagang matataas. Mga challenges, mga napa-experience sa atin ni Bossing. Paano mag-drop sa bangin. Panoorin nyo guys, mga kaway like this. Mga drop natin sa bangin dyan. Yung mga bangin dyan sa Inland Sea. Mga bangin na buhangin. Mga pampang. Makikita nyo yan. Magta-drop kami una, 3, tapos 2, tapos pa isa-isa, 1 by 1. Tapos aakyat ako ng mataas talaga na sand dunes. Sana huwag kayong magsawang panoorin hanggang dulo ito para may idea kayo. Anong meron dun sa sand dunes, sa desyerto ng Qatar. Desyerto ng Qatar ay napakaganda, napakalinis, napakaraming isda. Dito nga, uso ngayon ang camping kasi November na ngayon. Uso na kasi camping season na, malamig na yung panahon. Sarang napakasarap ng simoy ng hangin, tas nasa tapat ka ng dagat. Ooh, yeah, the best. Yun, nahirapan na mabulin. Yung, tingnan mo yung daan, no? Sumasayaw-sayaw ang sasakyan natin. Paalon-alon, kala mo nasa dagat ka. Diba? Panoorin nyo na hanggang dulo mga kaway like this. The best yung mga adventure natin ngayon. Talagang magkaka-idea ka. Uy, ganun pala experience. Sana gusto nyo ring subukan nyo na. Habang nandito pa tayo sa Qatar. Kasi minsan lang tayo, habang buhay, nandito tayo sa Qatar. Habang nandito tayo, sulitin natin yung bawat araw, bawat panahon na nandito tayo. Experience, ikutin natin yung Qatar para wala tayong pagsisihan pag bumalik na tayo ng Pinas. A few moments later. Ayan na. Yan na sinasabi ko. First, click the drop. Yan. Unang drop ko ng bangin yan. Siguro ng busin natin. Yan, napakatarik niyan. Tingnan mo. Yung gulong natin, kalahati na makikita ko kasi lumubog sa buhangin yung kalahati ng gulong. Yan ang sinasabi ko mga kameligis. Pag dyan ka na malapit ka sa patag, dahan-dahan lang. Kasi pag dumire-diretso ka, bumper mo maiiwan. Tingnan mo yung bumper, halos ikit na sa patag. Ooh, yeah. Diretso na ulit tayo mga kaway like this. Sana mag-subscribe kayo sa ating channel. Kaya small time channel natin para malagdagan yung mga viewers naman natin mga kaway like this.
Salamat nga pala sa mga nanonood na sumusuporta sa atin na 555 subscriber. Sana maragdagan pa para Alala sir, di ako nakyat. naman Nakyat, ay sir. mas gaganahan tayo mag-upload ng mga video. Atras Pag lang nandito ako. sa Qatar o kahit saan lugar tayo mapunta, magkaganahan tayo mag-video. Eto na. Na-stuck nga pala ako dyan mga kwalities. Di ako nakakyat. Yan, pakinggan natin. Roger. Ay, salamat. Nakababa din. Kala ko tumikalbo ko kasi bangin yun gilid nun eh. Ito, naka-recover pa. Gamit na gamit yung mga tinuro sa atin ni Busing. Yan, bubuelo tayo ulit para makaakyat tayo doon sa bangin na yun. Tayo sa gilid dadaan. Laglag nga pala yung cellphone ko. Oh my goodness. Hindi ko tuloy na videohan yung umaakyat tayo. Nalaglag yung cellphone ko eh. Yan ang Twin Tower, mga palatandaan na papupunta tayo ng inland sea, mga palatandaan. Diretso na ulit tayo. Yun. Habol lang tayo ng habol sa ating mga professional off-roaders. Off-roaders ng inland sea. Yung isang driver dyan, babae pa, napakalakas ng loob. Kahit gabi, kahit saang area ka sa inland sea, pupuntahan kapag wala siyang pasok. Solo-solo pa yon, mag-isa siya. Tingnan mo kung mag-isa ka dyan, napaka-clean, napakalapit lang ng kita ng ilaw mo, tapos ganyan, may mga bangin, mga kuwan. Talaga professional na siya. Patalsik-talsik pa yung buhangin sa gulong niya. Talsik-talsik ang pako. Professional na yan, babae yan. Driver niyan, napaka-professional. Master of inland sea yan. Gabi o araw, bangin o hindi, walang pinipili yan. The best na driver yan. Mga recovery. Yung dalawang yan, by case may isa sa kanila na stock o isa sa amin na stock. Yung dalawang yan, takahila. Yung mga recovery equipment yan sila. Yan, matataas na yan. Kung titingnan mo sa camera, parang mababa lang, di ba? Pero matataas yan. Buwelo-buwelo pa yung sayo-sayo yung sasakyan, no? Kasi bumubuwelo siya eh. Mataas yan, matatarik na yan. Tingnan mo sa video, parang mababa lang siya, no? Pero pag sa personal yan, matataas na yan. Itong ginagawa natin ay medium trail lang to, hindi talaga itong trail na talagang extreme, yung may gilid ka na tumatakbo ko na sa gilid ng bangin. Hindi pa to. Ang ano lang to, medium trail. Kasi hindi tayo sa highway dumaan. Daanan pa rin siya, pero yung mga malalakas ng loob lang Few yung moments later. madaan. Kaya ito na yung pangalawang pagsubok, mga qualities dyan. Dalawa kami, ni Pusing at saka ako. Tingnan mo kung gaano katirik yan. Pasubsob yung sakyan, no? Yun, lakas ng sakyan ni Bossing. Iniwan pa ako. Bossing, tayin mo ako. Habol ako dyan. Tayo yun. Makakit kaya ako. Yung sasakyan ko mga kawailatis, hindi siya talaga sobrang tarik. Pag wala siyang buwelo sa sobrang tarik na akyatan, hindi siya makaakyat kasi wala siyang traction. Naka traction control siya eh. Kailangan i-off yung traction control para hindi mag-automatic mag-brake yung gulong niya. Kasi pag matataas na, once nag-slide yung gulong, nasisense ng computer na i-slide yung gulong mo, pipreno siya automatic kasi naka-on yung traction control niya. Unlike kung kailangan lagyan ng bypass switch, kaya i-off mo lang yun para dire-diretso lang yung ikot ng gulong, hindi siya magpipreno, para dire-diretso yung power mo at makakaakyat tayo. Yan, panoorin nyo hanggang dulo mga kaway like this. Sana
Suportahan nyo yung ano natin, video. Marami pa tayong may upload. Yan o, lalayo nila o. Yung tsaka hindi pa tayo mahusay mag-edit mga kaway like this. Siguro pag lagi na tayo i-edit na, matutunan din natin yung mga paraan ng pag-i-edit. Salamat nga pala sa mga manunood o manunood pa lang nito. Salamat. Tsaka subscribe naman dyan kahit isa-isa lang. Para updated na kayo sa ating mga bagong upload at sa gaganahan ako mag-video kada saan man ako mapunta mag-fishing. Next natin paano fishing fishing naman natin para makita nyo naman yung ano yung mga mahuhuli natin doon sa inland sea. So para mahuli natin doon kung gugustuhin yung balo talaga, hindi talaga masisihir yung balo. Number 1 balo. Pa-practice pa lang din ako mag-fishing mga kaway like this. Hindi pa talaga ako master sa fishing. Tututo lang ako dito kasi sa amin mga spear fishing yung kinalakihan ko sa probinsya eh. Spear fishing at saka yung manual na pag-fishing dito social na, may fishing rod na at saka rail. Oh yeah, napaka high tech na ngayon. Dati mano-mano ila, kaya yung kamay sugat-sugat. Tsaka yung kulay natin doon, kulay yan tayo, kulay uling, ngipin lang puti. Ayan na, 1 by 1 na kami. Ano na si bossing, 1 by 1 oy. Ako na susunod. Matarik yan pero hindi matarik na bangin yan. Yan o, mataas-taas yan. Tarik. Yan o, tingnan mo kung gaano katarik yan. Tingnan mo yung nangalaman mo matarik kasi yung sasakyan mo talagang pabulusok ko. Yun o. Talagang sinasanay ako ni bossing ah. Diyan ako natututo kay bossing. Salamat kay bossing. I-overcome natin yung mga takot natin. Siyempre, may mga final round pa tayo dyan. Solo naman. Naakit ako sa napakataas na sand dunes. Tapos may mga bangin-bangin sa gilid. Talagang sinubok ni bossing yung ating katapangan. Hindi, ganito lang mga like this. Yung pag may takot ka, subukan mo lang. Kasi pag nasubukan mo na ma-overcome mo yung takot mo, sa susunod sabihin mo, uy, nagawa ko na yan. So pag mga maliliit lang na mga bangin eh, susunod eh, basic na lang yan, nagawa ko ngayong mataas eh, kayang-kaya ko na yan. Ganun ako kaway like this eh. Yung isusubok ko sa sarili ko sa talagang unang kuan pa lang, talagang matatakot ako. Pero pag na-overcome ko na, subukan na. Ganun ako mag-challenge sa sarili ko mga kaway like this. Since na kaway like this, medyo nagkwento na ako dito. Kinakwento lang natin yung mga karanasan ko mga kaway like this. Sana kung may aral man noon ay ulutin nyo na lang. Kung walang aral, wag nyo na lang pansinin. Yan mga kaway like this oh. May kuwan dyan na hindi ako nakaakyat. Ito yan, hindi ako nakaakyat dyan. Bumalik ko sa baba. Tapos bumuelo ako ulit. Pag sa bangin nga pala mga kaway like sa lima, paakyat ka sa bangin. Matataas na sand dunes. Pagtingin mo, hindi ka makadiretsyong akyat. Tsaka humihina na yung makina mo, makiramdam ka. Pagtingin mo, hindi na kaya ng makina mo na umakyat. Habang may speed ka pa na konti, i-drop mo na sa kung saan siya pabor. Either left or right. Full turn left or full turn right ka na. Habang may speed ka pa na konti para baba ka pa. Kasi mahirap mag-reverse nga. Pag tingala yung sasakyan mo, mahirap mag-reverse. Baka gumulong ka ba. Kaya habang may speed pa, full right, full left mo na. Kung alin yung mas pabor. Para di ka mabalahaw nun. Di ka ma-stuck.
may speed ka pa para bumaba. Kasi pag na full right o full left mo na siya, may speed ka pa ngonti, so madadala mo pa, ibababa mo pa ng maayos. Kasi mahirap pag naka-reverse ka, maraming, lalo na pag bangin, gilid-gilid, ka-reverse ka. Uy, kalbong tayo abutin yun mga kawiliktis. Kaya like this, comment naman dyan kung okay ba yung pagkaka-edit natin. Kung pangit, sabihin nyo lang totoo, walang problema mga kawiliktis. Free, handa naman akong tumanggap ng mga hindi magandang comments pa, mga correction, para maitama ko rin yung mga mali ko na ginagawa sa pag-edit. Kung anong pwedeng improve mga kawiliktis, comment na lang. Tanggapin natin yan kung ano pa lang comment, yung kahit ano pa yan, pangit o maganda. Salamat sa mga mag-comment para ma-improve ako yung the way ko mag-edit tsaka ano ba, basta kung nakikita nyo mali mga kawiliktis, anda tayong i-correct yan. Open arms tayo yan. Comment lang, subscribe, at syempre push the notification bell para naman updated kayo sa aking mga bagong video. Alright! Na-overcome yung takot. Minto ng konti si Bossing kasi akala nila hindi ako nakaakyat kasi Okay. yun nga yung sasakyan ko kailangan ng tanding power. Nakabuelo para makaakyat siya. Kailangan nakabuelo ako. Kasi yun nga, dahil siya hindi siya naka-off yung traction control. Naka-on yung traction control ngayon, nag-slide yung gulong, automatic nag-off, preno. Yung sakyan nga pala natin na Mitsubishi Pajero model 2007. Medyo may edad na yung sasakyan natin mga kawiligtis, pero mapapalag pa rin yan sa sand dunes. Pagsabayan pa rin sa ating mga mudir, mga busing natin, malalayo nila. Ganyan mga kawiligtis, pag may mga akyatan, huwag ka munang sumunod sa mga umaakyat, mga nauna sa'yo. Kailangan keep distance ka muna. Pagtingin mo medyo malakas na yung buwelo na nakaakyat na siya, medyo taas-taas na, saka ka mo sumunod. Huwag mo siyang buntutan agad, kasi pag in case na stuck yung nasa harap mo, wala kang ibang maiwasan, baka mabangga mo yung nasa harap mo or na-stuck ka na rin katulad niya. Kasi di ka makadiretso rin, kaya titingnan mo muna, tansyahin mo muna yung galaw niya. Pag dire-diretso yung akyat niya, kaya pwede, sundan mo na agad. Pero pag tingin mo yun, nahirapan din siya, huwag ka mo sumunod agad. Maraming gana dyan, kailan mo yan ng mga discard tips sa off-road mga kawiligtis. Para iwas aksidente tayo. Yun, dagat ng kawiligtis. Medyo dagat siya mga kawiligtis, dagat. Layo nila. Pero masarap naman yan sa buhangin mga kawiligtis kasi parang smooth lang. Huwag lang doon sa highway na talagang daanan ng mga sasakyan, medyo malubak-lubak yung buhangin nun. Pero yung mga mga matataas na trail, smooth lang yung takbo mo kasi hindi pabugbog yung buhangin. So may mga reward tayo dyan mga kawiligtis, panoorin yung reward dyan. Siyempre may final round pa ako dyan mga kawiligtis. Nasubok sa akin yung mataas na akyatan, talagang mataas. Nakabuelo lang ako kaya nakaakyat ako nun. Kapag walang buelo lang, reverse or drop gilid, baba muna, baba. Yung adventure na to mga kawiligtis, pag pumunta ka dito kaya sasakyan mo, ready ka kung anong mga posibleng mangyari sa sasakyan mo.
Ako ready na ako. Pero so far, napakaganda ng kondisyon ng sasakyan ko. Nakikisama din eh. Very good kayo. Very good. Yun o, halos di ko na makikita si Bossing. Bibilis. Pero so far yan si Bossing, mga professional na guide natin. Hindi talaga nangiiwan yan. Talagang the best kasama yung mga yan. Balahaw o hindi, mainit man o malamig, hindi kayo iwan ng mga tropa pips natin. Bossing na yan. Yan si Bossing, the best yan. Kaya maraming sumasama dyan pag nagyaya mo kauting kasi the best kasama. Laging nakasuporta. May stuck ka man o hindi kayo iwanan yan. Laging nakamonitor yan sa mga kasamahan. Kaya may kasamang ano pa yan, picture sa mga nakakasabay niya. The best Bossing, all the best. Ayan na, ito na yung final round. 5 goods, yan o. Taas niyan. Kaya mo sa camera parang mababa, pero bangin yan ang kaliwa. Oh my God! Takot di makakyat, mahirap mag-reverse. Siyempre, ito yung reward natin. Sige, ganyan ha.